Magandang oras mga kababayan, mga ka-Golden Boy. Inamin ni General Romeo Bronner ng AFP na kulang ang ating mga kagamitan sa pandigma sa pagdepensa ng Pilipinas. Kumpara sa China ay wala tayo sa kalingkingan. Kaya sabi niya nung unang pahayag niya kagabi na meron lang tayong 20 days to 30 days na pagdepensa at pagkatapos noon ay hihingi na tayo ng tulong sa ating mga kaalyado dahil nga hindi natin kaya ang China, di ba? Pero internal internal defense, hindi naman tayo lumalabas, hindi naman external, internal ang depensa natin. So pwedeng gumamit tayo diyan ng mga asymmetric warfare, yung mga katulad ng yung ginawa ng mga guerrilla noon, very asymmetric, yung hindi aakalain ng kalaban na yun pala ang gagamitin, di ba? Sabi ng iba, kulam daw, kukulamin, asymmetric daw yun. Kung totoo yung mangkukulam, o sige nga, mag-recruit na kayo ng mangkukulam brigade para kulamin yung mga opisyalis ng China, mga kababayan. Kaya ito, walang joke na ito ay talagang kailangan ni Bronner ng tulong ng Kongreso. Kasi Kongreso ang gumagawa ng budget Kailangan ng AFP ngayon ang malaking budget katulad ng ginawa ng Japan. Nilakihan nila ang kanilang budget para makabili ng mga modernong armas na pangdepensa at pangkontra diyan sa napaka-hayok. Iba yung hayop. Sakim na China ng kalupaan. Mantakin nyo pati India, pati Russia na mga kasama niya sa BRICS ay tinatalo ng China. Meron ding mga teritoryo doon ng Russia at India na inagaw ng China. Pero wala pang imik ngayon ang Russia. Ang India ay pumapalag na. Kaya nga kasama natin ng India sa tinatawag na NATO Asian Triad na dumidepensa sa Pilipinas. Yan ang India, Japan at Australia. Nakatriangulo kasi yan sa location ng geography. Okay, so ito na, pakinggan muna natin ang sinasabi ni General Romeo Bronner ng AFP tungkol nga sa kakulangan ng ating kagamitan. Of course, talagang kulang na kulang. So ito ang balita courtesy sa atin ng UNTV. Kailangan pa niya ng sandatahang lakas na mga kagamitan gaya ng mga barko, aircraft, sensors at fighting capabilities. Kaya naman patuloy na pinalalakas ng AFP o ang AFP Modernization Program nito. Kailangan na niya ang tulong ng Kongreso para maibigay ang sapat na pondo upang mapaghandaan ang anumang pangyayari sa hinaharap. Target ng AFP na palakasin ang kakayahan nito upang sakaling magkaroon ng gera, kaya nilang tumagal ng hanggang 1 buwan sa pagdepensa sa bansa nang walang tulong mula naman sa mga kaalyado. Hindi kaya nung current kagamitan natin na i-cover yung entire archipelago. In fact, sa ngayon, nakafocus lang tayo dito sa West Philippine Sea, sa northern part. Kung sakaling magkaroon ng gera o kaguluhan man dito sa ating lugar, our ally and our partners are expecting us to fight the war ourselves. Okay, so ito paulit-ulit na sinabi to nila pati si PBBM na kailangan tayo muna yung magipaglaban bago tayo hihingi ng tulong. Ito siguro yung napagmitingan ito ng ating mga kaalyado na wag muna kaming yung kaagad na kami ang haharap. Halimbawa, wag muna Amerika kaagad ang haharap sa China. Okay, papakita muna natin sa international community na talagang inaapi ang Pilipinas. At yung parang kawawa na ba, katulad sa Ukraine na kawawa na, kaya tinutulungan na ng NATO at ng Amerika. So yan yung mangyayari. Pero kakaiba kasi sa Pilipinas dahil meron tayong Mutual Defense Treaty, kakaiba kasi yun na treaty, mutual yun na kung sasalakayin ng isa sa membro nito ay obligado na darating para sumaklulo ang kasama nito, which is Amerika, Japan, Australia at India, yung 4 na yan. Kaya Mutual Defense Treaty ay kakaiba sa sitwasyon sa Ukraine.
Sa Ukraine, wala silang Mutual Defense Treaty pero talagang tumutulong lang si Trump para mabalansi ang power sa buong mundo. Mabalansi kasi kung makuha ng Russia yan ay hindi nabalansi kapag nakuha ng Russia ang maraming bansa sa Europe. Kaya pinipigilan nila na makuha yung Ukraine kasi kung makuha yun ay domino effect na. Kaya dito sa Pilipinas, kakaiba ito, baka 3 araw lang na bugbog na tayo. Kung bugbog na ay pwedeng darating na kaagad ng Amerika kasi nakatingin lang sila palagi. At hindi lang yan sa unang yung unang yugto ng gera, kung magkagera man, ay hindi naman mga Pilipino lang ang makipagbagbakan dyan. Nandyan sa ating 9 EDCA sites na ngayon ay 12 na daw, ay kasama natin dyan ang mga Amerikano. Mga Amerikano, tropa ng Amerikano, nandyan, nakadeploy na yan. Sa Northern Luzon, marami dyan. Sa Palawan, marami din. Kaya yun, matatagalan talaga ang China bago sila makapasok dahil kasama nga natin ang Amerika dyan. Meron ng yung ibig sabihin na tutulong talaga ang Amerika ay yung ipadala na dito lahat ng warship. Pero sa umpisa pa lang ay nandyan na eh. Kaya nga sa balikatan magkasama. Kasi nandiyan na, nakadeploy na yung American soldiers. Siguro nasa 4,000 o 6,000 na sundalong Amerikano na ang narito sa mga EDCA sites. Okay, balik tayo sa balita ng UNTV at dito pakinggan natin si General Bronner. During the first part of the conflict, tayo muna ang makikipaggera. Kaya't napaka-importante yung ating unilateral defense plan at itong ginagawa nating exercise na ito. Kailangan muna nating lumabang mag-isa para ipagtanggol ang ating bansa sa panahon ng giyera o kaguluhan. Ito ang inihayag ni AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. Kaya patuloy ang ginagawang pagsasanay at pagpapalakas ng sandataang lakas ng bansa, gaya ng Joint Exercise Dagat Langit Lupa o AJEX Dagitpa 09-2025 na binuksan ngayong araw at tatagal hanggang November 14. Isa itong unilateral exercise ng AFP na lalahukan ng iba't ibang sangay ng sandataang lakas, kabilang ang hukbong dagat, hukbong himpapawid, hukbong katihan at Special Operation Forces. Ito mga kababayan grabe na talaga ito na exercises kasi dagat, langit, lupa na eh. Lahat na. Diba? Lahat na ng domain. Dagat, langit, lupa. Kaya hindi ba kayo nagtataka kahit si PBBM ay binanggit na kung tayo ay magipagdigma ay 20 to 30 days lamang. Ibig sabihin, expected ni PBBM na mangyayari. Yan ibig sabihin ay nasa critical na tayo na point ngayon ng sinasabing digmaan. So nasa na tayo, 70% na sa tingin ko eh. So 30% na lang ang natira. According sa mga nagli-leak na mga informasyon ay 2027 daw talaga ang China aatake sa Taiwan at kasama na diyan ang WPS na atakihin nila kasi meron silang mga base militar sa WPS ang China. Kaya 2027 ang critical na taon at dapat 2026 ay dapat halos kompleto na ang ating mga kagamitan sa panggera, pangkalawakan, pangdagat at panglupa. At pangilalim ng dagat, yung submarino, hindi lang yung sa ibabaw ng dagat. Di ba mga kababayan, kaya mayroon pa tayong 1 taon eh. Kaya sabi ni Bronner ay humingi siya ng tulong sa Congress. At sana naman ay tumigil na yung mga congressman dyan sa pagpapalusot ng pera, pagnanakaw ng, hindi lahat ng congressman yung iba, pagnanakaw ng pera, ganun din sa Senado. At ang gawin nyo, mga senador at congressman, ay isulit nyo yung mga ninakaw nyo at para maidagdag yan, pambili sa ating mga modernong armas. Alright, balik tayo sa ating balita ng UNTV. Tayo ng pagsasanay na patatagin ang koordinasyon at pagtutulungan ng bawat sangay ng sandataang lakas. Paunlari ng kanilang mga taktika at pamamaraan sa pagsasagawa ng misyon sa himpapawid, karagatan at lupa. Sa sentro ang pagsasanay ngayong taon sa territorial defense, maritime security, cyber defense at information warfare exercises.
itong Ajax. Tayo lang ito. It's only the Armed Forces of the Philippines together with the Coast Guard, together with the Philippine National Police, so that makita natin yung kung saan tayo, kung ano yung hangganan ng ating depensa. Sabi ni General Browner, nakahanda ang sandataang lakas na ipagtanggol ang ating bansa. Hindi anya nasusukat sa kagamitan lamang ang pagiging world-class ng isang sandataang lakas, kundi sa kasanayan. Kaya tuloy-tuloy ang kanilang pagsasanay at kaya nilang makipagsabayan sa ibang bansa. Pero sa ngayon, kulang ang mga resources ng bansa, gaya ng mga barko, aircraft, sensor at fighting capabilities. Kaya patuloy na pinalalakas ang AFP sa pamamagitan ng modernization program. Gayunman, kailangan pa rin ng tulong ng Kongreso para maibigay ang sapat na pondo upang mapaghandaan ang anumang pangyayari sa hinaharap. Hindi kaya nung current na kagamitan natin na i-cover yung entire archipelago. Ayan, so tama nga. Ang focus, concentration natin ay ano lang Northern Luzon at Palawan. At dahil merong mga EDCA sites, kaya medyo malakas-lakas yung puwersa. Kasi merong kasamang mga Amerikano. Pero kung tayo-tayo lang talaga dyan, mga Pilipino, ay ilan lang naman ba ang ating mga tangkidigera? Nasa 200 lang yata ang lahat ng bagong tangkidigera natin. At helicopters, meron tayong nasa pagdarating yung mga bago, 40 na lahat. At sa mga jet fighters, meron ng dating 20, so may darating pa daw. Sabihin natin merong 30. So wala sa kalingkingan ng China yan. Wala sa kalingkingan. So baka isang linggo lang ay maubos na ang natin, ating mga assets. At dito na yung tinatawag na guerrilla fights na papasukin na sa Pilipinas yung mga Inchik at dito na natin sila babanatan sa kabundukan. Mga kababayan, yun na yung asymmetrical, yung itatrap na natin sila parang mga baboy damo, yung sinabi ko. Gagawa tayo ng mga traps para sa mga hayop, kasi mga hayop naman talaga yan. At matitikman nilang asymmetrical warfare ng mga guerrilla noon, na kapag aakyat sila sa kabundukan para habulin tayo, ay doon sila madadali. Pero sa dagat at himpapawid, talagang superior sila. Pero pagdating sa kagubatan, ay wala sila kahit nga Amerika nahirapan sa Vietnam noong Vietnam-American War dahil nga sa asymmetrical warfare na yan. Yan yung mga patibong, mga tunnel, yung mga ganyan. Okay, so anong masasabi nyo dito mga kababayan? Dapat taasan ang budget ng AFP katulad ng ginawa sa Japan. Sa Japan kasi walang magnanakaw na senador sa congressman. Kaya nauubos ang pera natin, pero kung walang magnanakaw, ang yaman-yaman ng Pilipinas, grabe ang daming pera natin Kinukurakot lang yung mga diskaya nga lang, ang daming nakuha. Plus yung mga palusot pa nila Bungo, di ba? Grabe talaga. Imaginein lang natin na kung hindi naging presidente si PBBM, ay sigurado yung uupo na presidente, baka susurinder na kaagad dahil sa pressure ng China. Pero dahil kay PBBM na very strategic, di ba, at nagipag-alyado sa Amerika, hindi nagipag-alyado sa China, so dito maano talaga ang China. Sabi ko checkmate na kasi triad na India, Japan, Australia pa lang, triad na yan. Asian triad plus Amerika, France at Inglaterra, plus meron pang NATO, di ba? Wala na talaga. May nag-comment sa akin na hindi daw ma-checkmate ang China. Sino kaya yun? Sino kayang maka-China yun, di ba? DDS siguro yun. Bakit bang DDS sa China pumapayag? Yun ang tataka ako Bakit pumapanig kayo sa China? Pilipino naman kayo. Kahit pupunta kayo sa China, hindi naman kayo kilala ni Xi Jinping. At hindi naman kayo bibigyan doon ng lupa. Di ba? Hindi naman kayo bibigyan ng trabaho. Bakit ba doon kayo pumapanig parang si Marcoleta? Bakit doon kayo pumapanig sa China? Walang ibibigay maliban kina Digong. Kasi malaki ang binibigay ng China sa kanila. Okay lang na doon sila papanig kasi meron silang makukuha. Yung mga DDS na nahatak lang ng kanilang amo, bakit papanig kayo sa China? Magipaglaban tayo kontra China kasi tayo yung mga Pilipino.
Okay, ako'y magpaalam na. Maraming salamat at pag-comment na lang sa ating comment section down below. At sa mga bago pa lamang sa channel, huwag kalimutan mag-subscribe. Malaking tulong yan. Maraming salamat. Hanggang sa muli.